Ferntastic morning, everyone, and welcome to MTV. MDC. Alex talks to Vinci. A quick talk, real talk, and an inspiring night with iFernation. Maraming salamat sa pagpunta. Fantastic morning po sa lahat, tsaka sa mga naka-live. Papasalamat din, of course, sa ating napaka-pogi, sabi niya. Napaka-pogi. Pero nag-agree naman kayo, di ba? Okay, napaka-pogi at napakagaling na host na si Mr. Vinci or upline Vinci Abella. And of course, kay Sir Tom na nag-initiate ng ganitong idea. Papasalamat ako sa lahat ng tao, not only Unstoppable, well, especially Unstoppable, but not only that, the other teams din na dire-diretso mula emerge and then may event yung Unstoppable kahapon at nandito pa rin ngayon. Doon pa lang, maraming salamat. Oo nga, no, may event din pala kahapon, no? Yes. Anyway, guys, sobrang looking forward ako dito. Nirequest ko talaga to kay sir. Para lang alam mo. Talaga ba? Oo, Totoo. parang, syempre gusto ko muna mga MDC. Sabi ko, top 1, top 2. And syempre, pasalamat ako kay Sir Tom kasi tinutulungan niya ako na ma-fill up lahat ng guest for the whole year. Diba? Pero syempre, ito, special sa akin to kasi request ko to eh. No? Kaya naman, gusto niyo ba sulitin natin ang gabi ni Yap Alex? So, alam niyo naman na, di ba, na si Yap Alex ang top, no? Laki ng kinita, naka-G-Wagon. Nabalitaan ko pala yung yung Benz niyo pala na isa, yung Maybach. Okay. Nirerentahan pala ng Benz sa'yo yun, no? Yes. Grabe naman. No? So, nung nag-acquire, kwento ko na. Oo. Nung na-acquire namin yung Mercedes-Benz Maybach, lahat po ba familiar sa Mercedes-Benz Maybach? Yun yung may tawag doon, sunroof. May sunroof na tatanggal siya. Ngayon, nung napunta sa amin, yung mismong Vice President, si Mr. Anthony Lau, nire-rent sa amin. Kasi normally, pag kinukuha daw siyang ninong, yun yung pinapang-gift niya. Parang wedding car, wedding service, parang ganon. O yun. So, nire-rent niya sa Bridal amin. car. Bridal car. So, 25,000 for 3 days. So, kukunin niya yun ng a day before ng wedding, tapos a day after. Pero sasauli niya yun, full tank. Yan. So, nagkaroon ng extra income nun. Full tank, sinusoli. Sinusoli, full tank. Parang gusto ko magpahiram ng kotse ngayon. Sa panahon ngayon, no? Pero ang Benz ba, kumbaga to be honest, minsan ba sa buhay mo na naging part siya ng goal mo? Kahit hindi ka pa iPhone na, wala ka pang networking. Na-picture out mo ba yung Benz sa'yo? Nung bata kasi ako, hindi ako lumaki sa marangya na mayaman na buhay, ganyan. Naalala ko nung bata ako, parang dream car ko na noon yung Lancer. Mitsubishi Lancer. So parang feeling ko gandang-ganda na ako sa Lancer. Feeling ko ang lakas baka mayaman na pag Lancer. Kasi yun lang yung nakikita ko. Although nakikita ko yung logo ng Benz sa mga jeep. Sa Saraw. Oo. Sa Saraw. Sa Saraw, ganyan. So parang hindi sumagi nung bata ko kasi hindi ako exposed. So to answer your question, hindi siya sumagi sa utak ko nung bata ako. Eto na lang, nung na-aware na ako sa mga luxury cars, ganyan. Tapos, dito sa iFern, just so you know, sa mga hindi po nakakala, ang kauna-unahan naming luxury car was Mercedes-Benz. Benz din. Benz, Okay. 2018, GLC 200. Ano yun? SUV yan? Crossover. Ganun. Pwedeng sedan, pwedeng SUV. Crossover siya. Okay. So hindi ka kasi hindi nakakita sa Facebook kasi yun, sobrang pang piolo na eh. Pero hindi ka pala galing sa mayaman na. Hindi. Anong work ng parents? Dad ko, Air Force. Soldier siya, sa Air Force siya. Mama ko, Alam niya ba yan? Hindi ko yun alam. yung sundalo natin. Okay, so yun na lang para pinamadali. Sundalo natin sa Philippines, nahati sa 3. Himpapawid, Air, sa Navy or Marine, hindi ko alam kung ano different. At saka Army sa lupa. Daddy ko sa Air Force, siya yung right gunner. Tapos si mami, Teacher, public school. public school. Okay. So Elementary. pareho silang service to the government. Yes, government. In the service of Filipino people sila, pareho. Ilan kayo up na magkakapatid? Isa. Only child ka? Yes. Okay. Pero supposedly ba't ba't ugulat na ugulat kayo? Sabi ko sa inyo, marami kayong di alam na ngayon nyo lang malalaman. Ako, di ko rin alam eh. Sa sobrang galing niya, na-unfold yung mga stories. Anong up? Saan kayo nakatira? Mandaluyong.
Manda boy ka talaga. Manda boy. Ay, Loob labas. Minsan loob, minsan labas. Pero sanay na ako sa mga ganyang punchline. Minsan nasasagot ko nga yan ng may permit ako ngayon kaya nakalabas ako. Just so you know, baka hindi alam na iba, Mandaluyong kasi is a place or known sa mental hospital. Parang kayo. Parang Center. Kayo, may mga permit yan eh. Kaya nakalabas. Yun, doon ako lumaki sa Mandaluyong. It's sa Sitio 4 sa San Jose. Sitio 4. Kwento ko lang kung nakapanood ng video, meron kaming new distributors. Hindi makapaniwala. Sabi, diyan ka lumaki? Oo nga, diyan ako. Sabi niya, joke eh. Sabi niya, dahil lang sa shooting yan eh. Hindi, diyan talaga ako lumaki. As in, kung literal na pagbabangon ka, abot mo na yung remote ng TV, abot mo na yung ref, abot mo na yung konting lakad lang, ito na yung hugasan, kitchen. May second floor yon, akit ka lang, pero sobrang maliit. Pero ang San Jose, just so you know, kilala siya sa Riles. Oo, Riles siya. So parang batang Riles, ganyan. So, in layman's terms, squatter area, ganyan. Pero Agree. So, ano bang mga tendencies pag only child? Ano ka? Achiever ka? I don't I mean, know. sa school. Kumbaga, ano ka ba? Studios ka ba? Yes. I don't know if that relates as a middle or only child. Pero, since, di ba, mga untold stories to, di ba? So, kinder, valedictorian ako. Oh, talaga? Tapos mula grade 1, dire-diretso na. Grade 1, parang grade 1, fourth honor. Grade 2, fourth honor. Grade 3. Basta hanggang grade 6 na kundi top 4, top 6, top 10, ganyan. Then, mula grade 1 hanggang third year high school, section 1 ako. At public to, ha? Mahirap. Sa elementary. Pero yung high school nga, parang semi-semi, di ba? Di, RTU, mahirap yan, ha? Talaga ba? Oo, mahirap yan, mahirap. So, section 1 ako hanggang third year high school. Naging struggle sa akin pagdating ng fourth year high school. First time ko maging section 2. Nung second year high school, na-involve naman ako doon sa RTU na YMC. Ang YMC, Youth for Mary and Christ. Oh. So, after school, meron kaming gathering, praying, singing, worshiping, ganon. Hanggang sa, medyo strict kasi yung nagpa-facilitate sa amin noon. So, pagsampa ko ng third year high school, medyo naging liberated ako. Ibig sabihin, parang kung ano yung sakal na naramdaman ko Nakalaya, second year, no? nakalaya ako. So, yung part ng paglaya kong yon, napabayaan ko yung studies ko. Kaya pagdating ng fourth year, pagdating sa grading, hindi, pang section 2 ka. 4 masigasig ako, to be specific. Puro masigasig. Oo, ang section 1 ng fourth year, 4 malikhain. Parang shit, paano ko i-explain sa parents ko to? Paano ko ganon. Pero in-enjoy ko na lang. Kasi may mga classmates din naman ako na section 1 din ng third year, kasama ko ng fourth year. Kasi kung ako lang mag-isa, papatiwakal na ako, di ba? Pero yung panahon mo ba yung mga namamalo pa yung magulang sa aral, ganyan? Yung o kaya pagka... Hindi. Kasi militar papa mo kaya naisip ko lang. Pagdating nung college, first year hanggang fourth year, hanggang gumraduate ako, as parang tulong ko na lang din sa parents ko noon, nagpaka-scholar ako. Kaya nag-graduated ako na scholar ako nung college. Nung college? Wow. Yes. Anong course mo? BS Industrial Psychology. Psychology na hati yan sa 3. Psychology, tapos may general, merong clinical, dun yung mga nanggagamot ng, kaya pang mental mandali yung clinical, then industrial. Ang industrial is more on sa HR, training, yung mga, kung sino yung HR natin dito sa iPhone, parang, Industrial Psychology. oo, kung kinarir ko, doon Ano ako, yung doon BS? ako fall. Bachelor of Science. So, pang HR yung course mo pala? Supposedly. But I got bored. Kasi nung nag-OJT ako noon, di ba pag sa college, meron kang elective hours na kinukumpleto. Kung saan ako nag-OJT, inabsorb ako. Okay. So, diretso work ka na? Oo, diretso empleyado. Kaya bago ako gumraduate, empleyado na ako. Sumasahod na ako. Oh, anong first work mo? Yung pinaka-unang work ko, service crew nung second year college. Service crew as in parang Jollibee McDo, gano'n? Oo, Texas Chicken. Ilang taon ka gumraduate? Anong age? 4 years pa rin naman, but I thought since nagkandaloko-loko grades ko, madami akong subject na na-drop,
Naging irregular. Kasi regular classes ako nun eh. Irregular, incomplete. Akala ko aabot ako ng ika-5th year. So nahabol ko naman siya. Kinaya pa din. Kinaya pa rin ako ng 4 years. So, Pero kasi nga working ka naman na eh, no? Working habang... Ilan taong ka pa tumagal up sa work mo? saan to? Yung sa unang work mo na nag-absorb sa'yo? Parang 1.5 year. Parang almost 1.5 years. Okay. So, saan pumasok ang BPO industry? After nung 1.5 years kong yon, since na-bored ako, parang feeling ko hindi ako to. Parang super habitual lang. Papatest ka, interpret, gano'n. Kaya minsan normally pag sinabing psychology, manghuhula. Di ba? Parang, manghuhula yan. Hulaan mo nga ako. Hindi nila alam kasi may mga ina-administer kami mga test, ganyan. Tapos minsan, pare-pareho. Kaya minsan nasasabi na namin, ganito ka, ganito ka, ganito ka. Nagsawa ako doon. Hanggang sa meron akong classmate na nag-introduce sa akin, pharma, mas malaking bigayan, mas malaking sweldo. Kaya ako na-involve sa medical representative sa Unilab. Ang area ko, UST, Sampaloc area, tapos Makati Industrial. Nagra-rounds ka? Nag-ano ka, yung literal na med-rep? Nagko-cover ako ng mga doktor. Okay. So parang out of your, course to? Oo. Para ka na naging ahente naman na to, ahente. Na mga droga, na mga legal na droga rin. Okay. After nung medrep, yun na, nag-BPO na ako. Kasi yun yung kasagsagan, boom, yung mga call center industry. Oo nga. Just so you know, nung sahod ko nung sa office as industrial psychology nga, sa HR, 8,000 that time. A month? That time, oo, 8,000 a month. Tapos nung nag-medrep ako, parang... Malaki pa sweldo ng helper, ano? Oo. 12K ata. That time to, nung panahon na yon. Tapos yung nag-call center ako, since malaking bigayan, 15K. So pataas ang pataas ko. So kung saan yung mataas na mga na pera, doon ako. Doon ka. Kasi ang naalala kong kwento sa'yo, you were earning good as BPO. Tama ba? Kung sa normal na tao, Doon time na yun, yes. Nagna-90 ka ba 100 ba? 100, sa sahod ko, 70K. Si Mel, 30K. So combine namin, 100K. Buhay na si si... JC. Yung panganay. Buhay na si JC dito. Way back 2016, yung kumpare namin, inaanak niya yung panganay namin anak in-invite kami. Tawag doon is from the makers daw ng Fernsea. Eh di, schedule. Kailan nalatagan, kailan presentahan. Piniresenta kami dyan sa Greenfield. So, dyan kami nilatagan, Greenfield. Ang kasama pa noon, yung tao nag-invite, tsaka yung vice president. Ano, on the spot ka nag-join? Oo, nag-credit card ako. Talaga? Bakit nabaliw ka talaga? May open ka? Kasi you're earning 100 combined eh. Yes, we were earning 100,000 combined sa active income namin. Pero, puro racket na kami noon. Nagtitinda na kami ng mga Rodillas Yema cake, ng mga wine. So, raketera kayo talaga? Raketera kami kasi nga aside sa baon kami sa utang is andun yung goal na maka-move out kami. We will have our own place, tapos another car kasi yung car namin that time kakayag-kayag na ganyan. So nung naipresent sa amin si iFern as additional income, tapos from the makers ng Fernsea, maganda siya. Tsaka the mere fact na, vice president yung nag-present sa akin. So parang, okay, so something. Tsaka mano ba naman yung kumuha ka ng package? Kung halimbawa, hindi namin mabenta, hindi mainom namin. Sa perspective ng, kunyari, iba-ibang mga normal na empleyado, that time up, yung 100, baon ka pa sa utang? Yes. Sa anong mga... Sa credit card. Sa previous company. Okay. So, merong use your credit card, sa akin daw products, ganyan. Siyempre, hindi mo na naman namamalayan, ganyan. So, nag-pile up na siya nag-pile up. So, dun talaga nag-start kung bakit lumobo yung Pero buti, nangyari sa'yo yun, tapos na-invite ka ulit, buti open ka. Kasi nga nasa mundo kami, ang mindset namin nun, una, nakikitira ako, may ulubog kami sa utang, hindi kami mayaman, hindi ako pwede maging choosy dahil wala akong dapat ipagmalaki. So, nandun ako sa paradigm shift ng utak ko na kailangan kong kumita. Kailangan ko ng maraming pera. So, nung na-present sa amin, syempre, chinek din naman namin, okay ba to? Okay yung kumpanya, credentials ng may-ari, si Sir Tom. Wala na, okay na kami dun. Okay. Go kami dun. Tsaka, inisip nga namin, extra income. Extra income din to.
Honestly, hindi. Kasi nung pumasok talaga kami sa iFern, ang pinaka-ultimate goal lang namin noon is mabayaran yung utang, tapos maka-move out kami, we will have our own place, makatawid kami sa quadrat na aside na need, meron ding wants. Di ba? Kasi wants tsaka needs, di ba? Yung maka-travel ng onte, maka-shopping ng onte, mga ganyan. So, ako personally, hindi ko hinagap sa sarili ko na mas lalaki pa ng income, magtatap-tap po ng ganyan-ganyan. Hindi, nasa utak ko lang talaga is part-time, ganyan. Hanggang sa unang check-in namin dito sa iFern noon, 35,000 pesos. Oh, ilang linggo yan? 1 month. 1 month? 1 month. Tapos, on top pa yan sa benta-benta, ha? So, doon na kami kinilig. Uy, pucha, 35,000 to, ah. Malaki na sa sweldo ni Apmel. Parang yun nga, parang isang sahuran na rin yun ng normal employment. Ika-second month namin, 120,000. So, parang sumi 6 digits, di ba? Ika-third month namin, 200,000 or 300,000. Hanggang ika-fourth month namin, 400,000. Grabe, sa pang-apat na buwan pa na. Sa pang-apat na buwan namin. June 2016 kami nag-join. So, doon na yung nag-isip kami ng pagdating ng January of 2017, una muna nag-resign si Mel. Then ako, nagkataon din na pull out yung program na hawak ko noon. It's a blessing in disguise kasi naka-float kami. So habang naka-float kami, kahit hindi ako pumasok noon, sumasahod ako. Ang pasok ko noon, 6 p.m. hanggang 3 a.m. Gabi to 6 p.m. ng gabi hanggang 3. Oo, GY. Tapos, ang ginagawa ko noon, natutulog lang ako ng onte, tapos si Mel ang out niya noon, 6 a.m. Susundin ko siya sa JP Morgan, after noon, diretso latag kami. Ang latag namin sa mga client, mga 8, 9 a.m., 10 a.m., syempre kami ang nag-a-adjust. Hindi namin pinapa-adjust yung guest. Ay, tulog pa ako niyan eh. Bandang hapon na lang, 4, 5 bago pumasok. Syempre, hindi ganon. Konting tulog lang talaga. Tapos after nun, latag na kami. Pero before that happened, the moment we signed up, when we got the package, normally kasi, meron kaming ginagawang hobby ni Mel noon. Nung empleyado pa kami, wala pa iPhone sa buhay namin. Sa isang linggo, 2 linggo, pagsahuran, pag weekends, magbabakasyon kami ng onte, yung konting travel, like Tagaytay. Pero dito lang. Nung nag-iPhone kami, sinabi ko talaga sa kanya, Mel, nag-iPhone na tayo, or andito tayo ulit sa networking industry. Medyo babawasan na natin ulit yung baka-bakasyon, yung travel, tatrabawin talaga natin to. Okay naman siya. Oo, kasi ginusto namin, nag-pay-in nga kami. So dapat, alam namin yung transition. So nung tinatrabaho namin siya, andun yung sacrifices. So nag-sacrifice kami ng tulog, nag-sacrifice kami ng mga gala-gala. Ang thinking namin nun, delayed gratification. Dapat hindi kami pwedeng umarte. Dapat ine-enjoy natin to, ganyan. Hindi. Ang ginawa namin talaga, hinataw lang talaga namin nun. Nung nalaman namin na nasa pioneering ang iFern noon. Hinatawa namin talaga ng bongga noon. So, sacrifice kami ng tulog, latag kami. May moment pa noon, pagdadating namin dito sa office, hindi pa dito doon pa sa kabilang building, merong 3 room yan. 'Di ba yung sa mezzanine, ownership hall, yung I forgot yung other 2 hall, leadership hall. Yung isang hall doon sa dulo, doon kami natutulog ni Mel. Ginagawa namin siyang lounge. Grabe, no? Diyan kami natutulog. That after nun, latag ko may ulit. Bago ko lang makalimutan sa mga team bahay, no, na nanonood, kasi tayo, di ba? O kung BPO ka, di ba? Yun yung story behind. Yes. Bago kitain yung halos 1 million in 4 months, natutulog ka na sa opisina, tapos hindi ikaw yung nag-a-adjust, ikaw yung nag-a-adjust Kami nag-a-adjust sa schedule ng prospects mo. At saka nun, pag may mga latag kami nun, di ba ngayon, iba naririnig ko, pag ginutom, drive-thru, gano'n, hindi, nagbabaon kami nun. Nagbabaon kami nun, tapos pag antok na, wala pa kaming driver nun. Isa lang naman yaya namin nun para sa anak namin eh. Pagdating namin sa pag-antok na antok kami, any gas station, magpa-park kami dyan. Magpa-power nap kami, idlip-idlip kami. Ganun yung ginagawa namin. Pag normally may mga new distributors, tinatanong anong ginawa namin, ganyan. Yun yung ginawa namin. Ngayon, nasa sa inyo kung gagawin nyo o hindi. Pero, kung tatanungin nyo kami, paano kami nag-start, paano namin ginawa si iFern nung umpisa, ganun ang ginawa namin. I think LV never full bag kay Mel. Tapos, yung first luxury bag ko naman, yung LV din. Na
I don't know anong tawag doon. Basta, malay ko ba sa mga So, nung ganun. nag-100K ka as empleyado, wala ka nun. Wala. Never. Tsaka kung meron man kaming ganong income nung sa sahod namin noon, never akong bibili. Kasi manghihinayang na ako noon. Wala pa ako sa mindset na, ay ano to, ganda to. Diba? Andun ako sa wants. Sa needs. Na, instead na ibili ko to, pucha yung gatas ng anak ko, yung car mortgage, yung bayad sa utang, ganon. Merong one time, nung nagkaroon kami ng mga hidwaan nung upline ko dati, yung parang ando yung ba't hindi na ako nasasamahan, ganyan. Ang ginawa namin ni Mel, nag-revenge kami. Ginawa namin, hindi kami kumilos. So, Talaga? paano hindi kami kumilos? O, hindi kami nag-invite, wala kaming schedule, ganyan. Thinking namin, hindi, kikita ka pag gumalaw kami. Tapos yung 1 month, nag-awarding. Wala kami sa top. Pero nagulat kami, top siya. Tapos, paano nag-top to? Hindi kami kumilos. Kasi feeling namin, dahil nga tinrabaho namin, naging feeling Galing. entitled kami. Galing. Parang feeling namin, kaya namin to eh. Asa ka sa amin. May ganun kaming thinking when we were starting. Which was bad. Okay? Sa mga kayo na napapakinig nyo, wag nyo nang gayahin yun. Yes. Kasi Ganda sometimes, mga ibang downlights, may mga feeling of entitlement eh. Yung parang, hindi ako kikilos nung kumikita ka sa amin. Sinasabi ko sa inyo, been there, done that na kami. Ginawa na mismo namin yan eh. So nagulat kami, 1 month. Wala kaming income, wala kami sa top D, ganyan. Pero nag-top D yung upline. So ang ginawa namin, it's a lesson learned for us. Kasi sabi namin, wag kaming iisipin si taas, si upline. Ang negosyo namin mula sa amin pababa. Tama. So ngayon, nag-stop kami, pero yung upline na yon is may other lines pa siya, other downlines pa na kumikilos, dun siya nag-earn. So tinanggal na namin sa utak namin, pag hindi na requirement si upline para sa amin. Pag andyan siya, edi thank you, grateful, bonus, pero hindi dapat sumama ang loob namin kung masasamahan kami o hindi. Kasi sa amin na to, we owned our group. We owned our business. So mula sa amin pababa, yun na yung naging mindset namin. Tapos after ng month na yun, balik ulit kayo. Yes. Sana nagsimula yung anong era na yung nandyan na kayo sa top 1 to 5 na, yung 5, 4, 3, 2, 1 na hindi na kayo bababa dyan. When we were starting, I started top 6. Hindi naman agad-agad top 6, di ba? Simple distributor nga lang kami nun eh. Pero nung nahihit namin yung top 6, top 5, meron pa kasing 1, 2, 3. May mga balakid pa nun nasa taas eh. 1, 2, 3. Yung mga balak. yung mga sinaunang panahon ng ano. Hi, iFur Nation! Nagustuhan niyo ba ang latest episode ng MTV? If yes, don't forget to like, comment, subscribe, and join MTV every week to fill your Mondays with winning ways.